Dahil apat yung direct object. Yung anak mo, yung natatangi mong anak, si Isaac, na siya minamahal mo. Napakaliwanag ng utos kay Abraham bilang isang pagsubok sa kanyang buhay. Naalala ko dati yung mga kumalat ng text at isa raw pag-usap ng tatay at ng anak. Ang sabi ng tatay, anak, bili mo ako ng soft drinks. Sabi ng anak, Coke o Pepsi? Sabi ng tatay, Coke. Sabi ng anak, diet o regular? Sabi ng tatay, regular. Sabi ng anak, bote o can? Sabi ng tatay, bote. Sabi ng anak, 8 ounce o litro? Sabi ng tatay, sus, tubig na lang. Sabi ng anak, natural or mineral? Sabi ng tatay, mineral. Sabi ng anak, malamig o hindi? Sabi ng tatay, kung hampasin kita ng walis? Sabi ng anak, tambo o tingting? Sabi ng tatay, nagalit na, animal ka ata siguro. Sabi ng anak, baka o baboy? Sabi ng tatay, ewan layas. Sabi ng anak, ngayon o bukas? Sabi ng tatay, ngayon na. Sabi ng anak, ihatid mo ako palabas o hindi? Sabi ng tatay, papatayin kita. Sabi ng anak, sasakalin mo ba ako o babarilin? Sabi ng tatay, babarilin. Sabi ng anak, sa ulo o tiyan? Sabi ng tatay, peste. Sabi ng anak, ipis o daga? At galit na galit ng tatay at sumigaw na lang ng, Dito sa Genesis 22, maliwanag yung utos. Yung anak mo, yung anak mong si Isaac, yung anak mong katangi-tangi, at yung anak mong pinakamamahal. Maliwanag yan, plain yung command, yung imperative. Gawin mo yan. Kunin mo siya. At dito sa verse 3, so Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and his son Isaac. Sumunod si Abraham sa Panginoon Diyos, kinuha si Isaac. By the way, ang Hebrew word dyan sa burnt offering ay ola. Ang sabi dyan, burnt offering, alay na panunog. Kasi sa magandang balita Biblia, kung ano na lamang ginawa nilang salin dyan.